Ito po yung papel na ibinigay sa akin ng DSWD sa kuwan po, Dagupan. Wala naman pong ibinigay na cash. Basta ang sabi, tatawagan na lamang daw ako at kung halibang matawagan ako, ako'y kumuha uli ng doctor certificate at saka ng xerox copy ng aking national ID. Kasi po yung sa aking senior ID ay malabo daw po ang xerox. Kaya ang hinihingi sa akin ay 3 kopya ng national ID kasi malinaw daw po yun. Kaya ang nangyari, hindi po yun nga po. Pero ito pinakikita ko sa inyo ay binigay sa akin ng DSWD sa Dagupan. Ngayon, ito naman po yung unahan. Yung sa likuran, ito na po yun. Sa likuran naman, ito nung magpunta ako ng A1 ng December 1. Doon pa ako na interview, chinek nila lahat ng papel. Pagkatapos, binigyan akong number 33. Pagka-check ng mga papel ko, wala namang ibinigay kasi wala daw po silang cash. Tapos tatawagan na lang daw ako. Pero hindi naman ako natawagan. Kaya ang ginawa ko ng December 16, pagdating ko doon sa Tingog, Malasiki, wala na po nag-opisina ron. Nasa Dagupan na raw po lahat, sabi ng security. Pero pagdating namin doon, yun nga po, tinawagan yung security, pinapunta kami ng Dagupan. Pero kami, nagpunta, pero pagdating namin doon, wala naman daw cash. Ang sabi, tatawagan nga kami uli. Pero ito nga, nung wala kaming wala namang cash, pero binigyan uli ako ng papel, ito nga. Kaya dinikit ko na lamang dito yung stapler ko, yung number na binigay sa akin nung magpunta ako ng December 1 sa Tingog, Malasiki. Okay po. Ayan po, maliwanag. Kasi noon po ako manggaling nga ng Tingog, San Carlos, chinigdan po yung papel ko, tapos nung ma-check nila, binigyan ako ng payout ng November 28. Ang totoo po, nung magpunta ako ay November 7. Pero ganun katagal ang inilagay nilang payout sa akin sa Dagupan ng November 28. Pero bago po sumapit ang November 28, ako po ay nagkasakit. Ako po ay kinabitan ng tubo sa akin kasi hindi ako makaihi. Dinala po ako ng kapatid ko sa Bulingit. Kinabitan po ako ng tubo doon. Yung tubo na yon may hose. Doon ako umihi. Sa plastic bag na may hose. Nakakabit doon sa ko. Nilagyan ng karayom. Masakit po. Pero kaya nung 28, hindi po ako nakabiyahe, hindi ko na pay out yung 2,000. Kaya ang nangyari, nung 1 ng December, nagpunta na lang kami sa Tingog, Malasiki. Tapos in-interview nga ako, binigyan akong number 33, tapos tatawagan daw ako. Pero ang totoo niyan, nung magpunta kami ron, may nakakabit pa pong tubo.
doon sa ari ko. Aminin ko na sa inyo para kuan ko. Totoo na yung sinasabi ko sa inyo. Pero manggaling kami doon, sa Tingog Malasiki, nagpahatid pa ako sa Bulingit para matanggal po yung yung karayom na nakakabit sa ano ko. Dahil napakasakit. Napakasakit. Kaya yun po. Tapos ngayon nga po, nung bumalik kami uli doon sa Tingog Malasiki, wala na nga pong nag-opisina. Doon na DSWD. Tapos pagdating namin doon, may tumawag po doon sa security ng Tingog Malasiki. Pinapupunta kami ng Dagupan. Mabuti na lamang po na alis na po yung tubo sa akin. Kaya naalis na po rin karayom. Kaya ibig sabihin, kahit papano, masakit pa rin. Pero kahit papano, wala nang ganong sakit kasi wala nang nga po yung karayom. Kaya nagpunta kami ng Dagupan. Tapos pagdating namin sa Dagupan, wala naman palangkas na ibibigay. Hindi po ba? Ganun kasakit na pangyayari ang nangyari sa buhay ko sa gawa ng mga DSWD. Yung sa akin, ang hinihingi ko na lamang ay yung pangunawa. Kasi totoo naman, yung karoon ka ng tubo, sa katawan, hindi ka tubo kundi karayom. Napakasakit. Palibasa hindi sila. Yung nakakaranas ng ganon, okay lang sa kanila. Pero paano ako na nakaranas ng ganon? Sana maintindihan nyo at maunawaan ang ibig kong sabihin. Yun na lamang po ang taging hinihingi ko sa inyo, ang inyong pangunawa. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat.